What's up sa inyo guys? Welcome back sa another YouTube video. Ako nga pala yung Christian gamer na si Luz at salamat sa inyo na nagbalik dito sa YouTube video ko upang panoorin ulit ang panibagong video. Ngayon, bago tayo magsimula ulit, katulad nga ng nakalipas na mga video, mag-share ako sa inyo ng Bible verse at ipapaliwanag ko kung ano ang patungkol dito sa Bible verse na to. So ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinto chapter 12 verse 7 to 10. So sinabi dito, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Takeaways ko dito ay sa verse 7, yung ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko. Yan. Ang ibig sabihin nga pala ng palalo ay parang nagiging mayabang. Sa gayo, hindi ako maging mayabang, ganon. Dahil dahil 12 disciples ka, maraming kang mga miracles ni Jesus na makikita nun. Binigyan siya ng kahirapan. Humingi siya sa Panginoon ng tulong na alisin yon. Pero ang sinabi sa kanya ng Panginoon ay sapat na ang kagandahang loob niya para sa kanya. Kasi sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Pag malakas ka, wala sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon kasi namumuhay ka sa sarili mong lakas eh. Parang, hindi ko kailangan ng Panginoon kasi malakas ako. Ganyan. Ganyan yung nangyayari. Wala sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon kasi sa iyong kapangyarihan mo ikaw kumakapit. Pero sinabi niya dito na kapag ikaw ay mahina, doon nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Doon nahayag ang kagandahang loob niya. Tas sunod ay, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yon nga, na hindi siya mamumuhay sa kanyang sariling lakas. At yung kapangyarihan ni Kristo ang maihayag niya na hindi dahil sa aking lakas kaya ako ganito ngayon, dahil ito kay Kristo. Ganon. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kung meron man na sa inyong nakaka-experience ngayon ng kahit anong kahinaan, mga pagkukutya sa inyo, kinukutya kayo ng mga tao sa paligid nyo, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Yung time na yon, 'di ba, mahina tayo, doon tayo mahina, vulnerable. May kagalakan pa rin dapat tayo dahil hindi natin kailangang maghiganti sa mga taong nanakit, mga umuusig sa atin, sa mga kumukutya sa atin. Hindi natin kailangang maghiganti dahil sapat na yung higanti ng Diyos sa kanila, at ipanalangin na lang natin kay God kung anong yung nararamdaman natin na nahihirapan ako sa ganito, nahihirapan ako, Lord, na gawa merong umuusig sa akin, ako'y pinagkukutya, ako'y pinapahirapan ng taong ito, ganyan. At ang Diyos na ang bahala doon. Yun lang. Tandaan lang natin lagi na sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kung mahina ka man, nasa iyo ang Panginoon. Yun lang lagi mong iisipin. Yun lang. Yun lang ang aking takeaways dito sa Bible verse na to. Kayo, kung anong sa inyong
takeaways nyo or revelation sa inyo ng Bible verse na to, paki-comment. Gusto ko maraman kasi may iba't iba tayong revelation kada tao na nagbabasa ng Bible verse o salita ng Diyos. Iba-iba sa kanilang revelation. Kaya malay nyo, iba sa inyo ang pagkakaintindi nyo dito. Yun lang. Ginamit lang ako ng Panginoon upang ibahagi sa inyo ang magandang balitang ito. At sa kanya lang galing ang knowledge at wisdom. Kaya ako napailiwanag ang Bible verse na ito. To God be the glory. Hello guys, ngayon maglalaro tayo ng Bloody Hell. So nakita ko lang to sa Steam and nagustuhan ko yung video kung paano siya laruin. Yun nga, simulan na natin. So, ito. Save. Are you sure you want to start a new game? Yes. Hey, Azrael, dear, wake up. God has summoned you. You must go see him, dear. Uy, shop. Saan ba ako pupunta? Wala bang sprint dito? Ito. Azrael, since God had summoned you, I'll let you in. But don't cause any trouble, you hear me? Okay. Ang straightforward ng laro. Azrael, thou shall fulfill a holy mission for thine God. Though that this by eradicating my greatest nemesis, the former ally, Satan. Okay, so lalaban natin si Satan. Accomplish thy holy mission, and thee shall receive the greatest reward. Now go, satisfy thy God. Hindi ko alam kung tama ba yung mga pronunciation ko dun sa mga yun. Uy, nandito kagad tayo. Ay, matatamaan pa ako. Nice one. What? Pwede doon? Ano ba to? Uy! Wag! Mata. Okay, tapos meron akong unang video na tungkol sa ano siya, yung paperhead. Barilan din siya na first person. Then mga kalaban ko is mga mumu. Mga mumu. Mga ano, mga papel din. Basta medyo ano, may horror genre siya nakasama. And uy, laser ka pala. And yun. Kaso nung ina-edit ko na, napaka ano nga, malag talaga siya. Kasi mataas yung the skull can be filled with rage. Once you gather enough rage, you can hold down E to heal, dealing damage and feeding the skull. Okay. So pwede ako mag-heal. Huy, ang ganda. Paano pala siya? Para siyang Hollow Knight. F. Dash? What? Gonna dash over gaps and bullets. Uy! Ba't kasi shift? Q na lang dapat. Ano to? Matik pa ako. Nice, nice. Easy win, easy win. May auto-aim siya. Oo nga, hindi na ako makabalik sa kanina. Okay, boss fight. Pork chop. Okay. Okay, ayun na, pwede na. Once the skull is filled with rage, you can press Q. Okay, okay. Q. Uy!
Mamatay ako, tol. Sorry. Hindi talaga ako magaling sa ganito. Heal. Wala ba akong heal? Okay, wala nga akong heal. Uy, nagdash ako doon. Mali yan dinashin ko. No way. Nasaan na tayo? Bumalik tayo sa simula. Paano to? Magpe-pray? Okay. Hold to, go to heaven, rest and pray. Okay. Isa ito sa boss. Okay. Focus, focus. Pwede kagad ako mag-rage. Q ko na. Q. Ah, natamaan kagad ako. Uy, dang. Ganun pala yun. Hindi pala ako naka-ult kanina. Wala talaga, di ako magaling sa ganito. What? Ano to? Kailangan ko i-dodge ba to lahat? Easy win, easy win, easy win. One heart, one heart. Sabi na nga ba, kaya hindi ko gusto yung ganun eh. Okay, ito na. Si pork chop. Okay, ito na hindi ko kaya. Ang hirap. Ang hirap. Kahit naka-Q na ako. Kailangan ko po lakaran yun. Okay, ultimate na kagad ako. Pwede na ako mag-heal. Nice one. Okay. Ito na. Nakafocus na ako. Uy, nadali na naman ako, tol. Heal. Bilisan mo. Ah, pwede pala ako mag-dash palikod. Big change. Nice one. Defeat pork chop. Laser, ito na ata yung laser ko. Then the flame. This blood vial makes your bullet travel faster. You can equip it at an alchemy table. Okay. Yan. Escape. Okay. Ano yun? Okay lang. Easy win naman mo to. Hindi ko na pala kailangan ng homing. Uy, ano yun? Nangraratrat siya. Tol, nadali na naman niya ako. Andugan ng nangraratrat. Sunod-sunod eh. Oh, what a dodge. Oh, ito yung nangrarata to. Birahin dapat eh. Ito dapat yung binibira eh. Uy, ano yan? Naikot? Beyblade? Oh, pagod na siya. Ito. Charge laser. Oh, okay. Ah, ito yung makakasira. Oh. Bulaga. Ayun na to. Saan tayo ngayon? Boss battle ba to? Parang boss battle eh. Parang boss battle. Boss battle nga. Sabi na nga ba? Sino ka? Oh, wala ka pa ano. Aray, bawal ako mag-dash doon. Okay, ito kailangan ko huntingin, no? Kaya naman ata natin, te.
Ay, nilagyan na ng bato yung ano. Nice one. Nasaan na ako? Nasaan na? Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yung puso niya? Ah, mata niya na. Okay, gets. Ayun, madadali na ako dito. Dali na. Sabi na nga ba eh, nadali na ako ni Idok. Focus. Nakafocus ako, guys. Yes, sa hilang. Hilang. Boom. Ah, counter ano pala yon? Buti may immunity frame. Nadali mo. Uy, nadali mo. Please, mag-heal ka. Magkaroon ka ng option na mag-heal, please. No! Ang lobit na nun! Uy! Hindi ko nakita. Nadali mo, nadali mo, nadali mo, nadali mo. Nadali mo, nadali mo na naman. Uy, sumala pa yun. Uy, what the dodge? Okay, nice one. Okay, okay lang yan. May heal ka, may heal ka. Ikalma mo, ikalma mo. Nice one! Let's go! Double dash, clear even larger gaps and dot. Ah, ito pala yung gagamitin ko sa ano, cutie perform dash. Ah, okay. Oh. This heart doesn't seem to be functional. Ah, magiging 4 na yung buhay ko siguro kapag ininom ko yung pill na nabibili. Ah, galing na pala ako dito eh. Oh. So, dito nga ako next. Dito ko kailangan pumunta. Okay, ayun. Okay na ako. Dito na muna tatapusin ang gameplay natin ng Bloody Hell. So, yun lang. Kung nag-enjoy kayo, please subscribe and like the video kung gusto nyo pa ituloy ko. Nag-enjoy ako kasi favorite ko yung ganitong genre ng laro na para nagbabarilan talaga. Basta parang gano'n, yung bullet hell na dami-dami mo kailangan ilagan. Kasi naglalaro din naman kasi ako ng Soul Knight. Kaya alam ko kung anong feeling ng ganitong laro. Hindi ko lang in-expect yung mga boss na sobrang dami talaga. Medyo kailangan mo aralin yung mga pattern nila. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo guys. At nawa meron din kayong takeaway dun sa Bible verse na aking shinare. Yun lang. Thank you guys so much for watching and ingat kayo palagi. To God be the glory.